Magandang Low battery. Mabuhay sa pinakamahal na paulang Binibining Maynilad 2024! Magandang araw sa ating lahat. Kami ay natutuwa na naging tagapagdaloy ng kagandahan, katalinuhan at kahinaan ng mga kandidata. Bago natin simulan ang kompetisyon, ay kilalanin muna natin ang mga kagalang-galang na hurado na siyang kikilatis at magpapasya ng binibining mananalo na kikilalaning Binibining Marulag 2024. Una, siya ang punong bayan ng lungsod ng Calbayog. Kilala siya sa kanyang matalinong pag-iisip at nagtatanggol sa organisasyon ng kalusugan. Walang iba, bigyan natin ng masigabong palakpakan si Mr. Wayne Aralao. At ang pangalawang hurado, siya ang itinanghal na Low battery. 2005 at siya ay kilala sa kanyang pagpapasya, Binibini Laika Balaka. Tatlong hurado, kilala siya sa pagmamay-ari ng Wellness Beauty Clinic. Kilalang aktor at TV host na si Mr. Romulo Canunsag. Ngayon, kilala low battery. Handa ka na ba, Rani? Handang-handa na. Let us all welcome Binibining Maynilad 2024! Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Binibining Joyce Namatio, naniniwala ang lahat ng kababayan ay prinsesa at ako ang iyong reyna. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Liza Diaz at naniniwala sa isang kasabihan na kapag maiksi na ang kumot, ikaw ay tumangkad na. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Kyra de la Cruz at naniniwala sa kasabihan, pangit man ako sa inyong paningin, mas pangit ang mga nauna sa akin. Magandang umaga sa ating lahat! Kapila si Binibining Apple Green Arsenal at naniniwala sa kasabihan na ang
introduction number. Napaka-energetic at bigay na bibigay para na rin silang tanghalin na binibining Marilat. Low battery. Sarah, nakasali ka na ba sa magandang kompetisyon? Tumpak, nakasali na ako at nakakakaba at mas lalong nakakakaba sa susunod na segment ng ating talak. Casual interview, kung saan may mga tanong ako na nakalagay sa bowl at sasagot ito ng ating mga kandidata. At magsisimula na tayo kay candidate number 2. Let's proceed to candidate number 2. Okay, so kumusta ka, candidate number 2? Everyone, maganda pa rin. Okay, so para sa inyong tanong ay bumunot ka na. Maraming salamat. Okay, para sa iyong tanong, bakit maraming nagagalit sa mga tamad? Wala naman silang ginagawa. Maraming salamat sa iyong tanong. So, bakit marami nagagayat sa mga tamad kung sa person wala naman silang ginagawa? Meron tayong kasabihan na kung saan ang katamaran ay kakambal ng kagutuman at kahirapan. So, kung tamad ka, marami talagang magagalit dahil wala kang ginagawa at maaari magutom ka pa. Kasi hindi ka nagsisikap sa kung anong meron ka ngayon. Yan lang po. Maraming salamat. Wow, talaga naman at para siyang handang-handang sumagot sa kahit anumang tanong. At ngayon naman ay dumako na tayo kay Candidate number 5. Okay, so candidate number 5, napakaganda mo naman. Kumusta ka naman? Sakto lang, masaya naman ako dahil nakadula ko dito. Okay, so para sa iyong tanong ay bumunot ka na sa bowl. Maraming salamat. Okay, so para sa iyong tanong ay kung ang paaralan ang pangalawang tahanan at ang guro ang pangalawang magulang, bakit galit si teacher kapag natutulog ka? Maraming salamat sa iyong tanong. Ang paaralan ay lugar para sa pagkatuto at hindi para matulog. Bilang pangalawang magulang sa sinaharap, sisiguraduhin ko na matuto ang aking mga estudyante at mananatili sa aking klase para sila ay matuto. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay, so maraming salamat. Ang kanyang sagot ay upang matuto ang kanilang mga mag-aaral. Na dyan ay dumako naman tayo kay candidate number 1. Okay, so candidate number 1, kumusta ka naman? Eto, maayos lang. Okay, maayos lang. At narito ang iyong tanong, bumunot ka na sa bowl. Okay, so ang iyong tanong ay, ano ang pipiliin mo? Ibawin ka sa limot o ibawin ka sa lumot? Maraming salamat sa iyong katanungan. Ang aking pipiliin sa dalawa, sa ibaon sa lumot o ibaon sa limot. At syempre, pipiliin ko ay ang ibaon sa limot. Dahil aanin mo pa ang ibaon mo sa lumot, kung hindi mo naman ito makakalimutan. Ika ba nga sa isang kasabihan, to forgive is to forget. Ibig sabihin, mas magandang kalimutan ka lahat at magbigay ng kapatawaran sa bawat isa upang magkaroon ng kapayapaan ng ating buhay. Okay, mahusay ang kanyang naging sagot. To forget is to forget. Okay, so ngayon naman ay dumako na tayo kay candidate number 3. Kumusta ka naman, candidate number 3? Okay lang naman, medyo kinakabahan. Okay, so hindi ka nakakabahan ngayon dahil ito na ang iyong katanungan. Bumunot ka na. Okay, so narito ang iyong tanong. Kung ang mga langgambang sobrang sweet sa isa't isa, nilalanggam din? Para sa akin, kung ang mga langgam ay sweet, hindi na sila lalanggamin dahil sila ay mga langgam na. Thank you. Okay, so natural. Hindi na sila lalanggamin dahil langgam na nga sila. Natural? Okay, so dumako naman tayo kay candidate number 4. Kanina pa talaga siya ngumingiti hanggang sa kanina pa talaga
talaga bago pa magsimula ang competition. Kumusta ka naman, candidate number 4? Mabuti naman. Okay, so bumunod ka na ng iyong tanong. Maraming salamat. Okay, so narito ang iyong tanong. Kung bibigyan ka ng isang manika, sino ang iyong pipiliin? Si Annabel o Chucky? Maraming salamat sa iyong katanungan. Pero para sa akin, ang pipiliin ko ay si Chucky. Bukod sa palagi siyang nakangiti ay may sense of humor pa. Maraming salamat. Okay. Hindi lamang magaganda ang ating mga kandidata, kundi na rin ay matatalino. Kung kanina ay bigyan natin sila ng mga nakakatawang tanong at nasagot nila ito, ay sa dakong ito ay magsisimula na ang tututunay na kompetisyon. Kung saan ang mga tanong ay mga seryoso at may kinalaman sa isyong panlipunan. Narito naman ang pamantayan sa pagpupuntos ng mga sagot ng kandidata. Para sa pagiging malinaw ng kanilang pagsagot ay mayroong 3 puntos at para sa kanilang organisadong sagot ay may bibigyan sila ng 2 puntos at kung may kaugnay ng kanilang sagot sa katanungan ay may 5 puntos. Okay, so yun ang kamantayan sa Low battery. ang bawat binibini ng 1 minuto upang sumagot. At kapag narinig ninyo ang tunog na ito, ibig sabihin, tapos na ang inyong oras sa pagsasagot. Okay, magsisimula na tayo. Binibini. Unang binibini. Okay, so narito ang mga tanong. Mayroon ka lamang 1 minuto upang sumagot. Handa ka na ba ulit? Okay, so kung ngayon, pumili ka na ng iyong magiging tanong. Okay. So, narito ang iyong tanong. Sa mga problemang dinaranas ng ating bansa, kanino natin ito isisisi? Sa mga namumuno o sa mga mamamayan? 1 minuto. Maraming salamat sa iyong katanungan. Sa mga nangyayaring problema ngayon sa ating lipunan, ang dapat sisihin ito ay tayo mismo mga mamamayan. Kaya tayo gumagawa ng mga desisyon at ang mga tao nasa may katungkulan ay sila lamang nag-uorganisa sa atin at tayo mga mamamayan ay gumagawa ng lahat tayo ang desisyon mo ano ang dapat gawin para sa pagbuti ng ating kawayanan at maraming salamat. Low battery. Candidate number 1. Ngayon, tawagin na naman natin si candidate number 2. Okay, so muli, kamusta ka, candidate number 2? Ayos lang naman. Handa ka na ba para sa pangalawang tanong? Handa na. Okay, so ngayon, bumunot ka na ng iyong tanong. Wow, I like that question. Okay, narito ang iyong magiging tanong. Sa realidad o totoong usapan, naniniwala ka bang patas ang buhay? Uulitin ko. Sa realidad o totoong usapan, naniniwala ka bang patas ang buhay? Maraming salamat. So, sa realidad, kung patas ba ang Buhay? ang buhay, so, naniniwala akong hindi. Sa realidad, hindi talaga patas. Kung titignan mo, may mababa, may mataas. May mahirap, may mayaman. May maayos ang buhay, meron naman hindi. So, makikita mo talaga sa realidad na hindi patas talaga ang buhay. Kung pag-uusapan natin, talk real tayo dito, masasabi mo na, ako, ikaw ay magkaiba ng estado. Halimbawa na lamang ang mga tao at babae, yung diskriminasyon, lalo na LGBTQ, na kung saan, kailangan nilang harapin ang mga salita ng mga tao. Yun ang totoo. Realidad ay hindi talaga patas. Yun ang buhay. Okay. Low battery. Kanya hindi patas ang buhay. Mari ka nang bumalik. At ngayon naman ay tawagin na natin ang pangatlong binibini. Okay, so kumusta ka naman, binibini? Wala naman. May nais ka bang kasalamatan? Okay, so ngayon ay bumunot ka na ng iyong magiging tanong. Isa lamang.
Okay, so maganda ang tanong na ito para sa kanya. Makinig ng mabuti, Binibini. Ano ang iyong pipiliin? Ang maging mabuti o ang maging tama? Uulitin ko ang tanong. Ano ang iyong pipiliin? Ang maging mabuti o ang maging tama? Para sa akin, pipiliin ko ang maging mabuti. Kasi kapag naging mabuti ka sa iyong kapwa, ay nasa tama ka. Thank you. Okay. Low battery. Number 3, ngayon naman ay tawagin na natin ang pang-apat na Binibini. Umagit na ka na, Binibini. Okay, so kaganina ka pa talaga nakangiti. Dito ang iyong inspirasyon. Wala. Okay, so narito ang iyong tanong. Alin ang iyong pipiliin? Ang mapayapang bansa na pinamumunuan ng mga dayuhan o ang mga bansang magulo na pinamumunuan ng kapwa mamamayan? At bakit? Maraming salamat sa iyong katanungan. Pero kung ako ang papipiliin, mas pipiliin ko ang bansang pinamumunuan ng iba. Dahil anong gagawin ko sa sariling bansa kung pinamumunuan ito ng hindi naman dapat na nakaupo sa pwesto. Maraming salamat. Okay, so para sa kanya ay pipiliin niya ang mapayapang bansa na pinamumunuan ng mga dayuhan. Maraming salamat. At ngayon ay tawagin na natin ang panlimang Binibini. Umagit na ka na, Binibini. Okay, so kumusta ka? Handa ka na ba? Mabuti naman, handang-handa. Okay, so bumunot ka na ng iyong tanong. Maraming salamat, Binibini. Okay, so narito ang iyong tanong. Naniniwala ka ba sa kasabihan, hindi hadlang ang kahirapan sa edukasyon at bakit? Para sa akin, naniniwala ko na hindi hadlang ang kahirapan sa edukasyon. Sapagkat maraming mga estudyante ang nagtatrabaho para sa kanilang pag-aaral. Ngayon, maraming mga estudyante ang nakakamit nila ang kanilang mga pangarap dahil sa kanilang pagtatapos at pagtataguyod para sa kanilang kinabukasan. Yun lamang po, maraming salamat. Very well said. At maraming salamat sa iyong napakagandang sagot. Napakagagaling ng ating mga kandidato. At talaga namang mahihirapan ang ating mga hurado sa pagpili ng mga tapos sa pinakamagaling na sumagot ng mga tanong. Katotohanan ng iyong sinasabi. Okay, so habang hinihintay natin ang resulta ay may inihandang awitin ang isa sa ating mga Binibini. Ito ay si Binibini number 1. Bakit ba ako lagi ang kami hindi natin napansin Kahit ako lagi sumasunod Sa gusto mo, hindi ko ka naaalala Gamitin mo ito kasi Honey, parang so sweet Ang pag-ibig mo pinapansin Hindi ako naglalabit sa'yo Kapag ang tumangin Kambang para sa'kin Hindi mo lang alam ang aking nadarama Pagpapilin ka So sweet Kahit sino ka pa Basta't mahal kita Lagi na lang ako Sumusunod sa'yo Mahal pa yan ay totoo So sweet Yun lang po at
maraming salamat. Talaga namang napakaganda ng kanyang unawit, hindi ba Sarah? Tumpak! Talaga naman nakakaisip ng puso ang kanyang inawit kanina at napakaganda pa rin boses niya, no? Okay, so ngayon naman ay muli tawagin natin ang ating mga binibini. Okay, so narito na ang resulta para sa apat na mapipili na may pinakamagandang sagot sa ating mga tanong kanina. Okay, so ngayon ay tawagin na natin ang top 4 na kung saan ay may pinakamagandang naging kasagutan kanina. Ang unang mabibilang sa top 4 ay si candidate number 2, Binibini number 2. Huwag nagalala dahil ikaw ay kabilang pa rin sa top 4. Binibini, Clancy, candidate number 1. At ang isa pang kasali sa top 4 ay walang iba kundi si candidate number 4. At ang cover ng ating top 4 ay walang iba kundi si candidate number 5. Congratulations! At bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating top 4. Okay, so muli sila ang apat na mahuhusay ang kanilang naging kasagutan kanina sa tanong. At sa pagbabalik ay ang kanilang casual wear. Ito ang Binibining Maynard 2024. Muli, nagbabalik ang Binibining Maynard 2024. At ngayon ay matutunghayan na natin ang casual wear ng mga binibini. Our candidate number 1 is South Campus. Her passion is singing and dancing. Naniniwala siya na ang tunay na sekreto ng tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Please welcome our candidate number 2, Miss Amadeo Joyce. Her passion is painting and dancing. Naniniwala siya na ang pag-aaral ang tulay sa pag-ahon sa buhay. Binibini ko, nais lang naging siya ang sikat na binibini. Simula pagkakata ay sinasali na siya sa mga kompetisyon sa kanyang paaralan. Naniniwala siya sa isang kasabihan na tayo mismo ang gumugulit ng ating kapalaran. Muli, Binibini 4. At nawagin ng ating si Binibini 5, nais lang naging isang guro sa inaharap na may layunin kong narinig ang Pilipino. Naging siyang samantaak sinayaw, naniniwala siya sa kasabihan na huwag mong lumisita ang ayaw ng gawin nila sa ilo. Muli, Binibini 5.
napakaganda ng inyong mga kasuot at tunay nga na mas nagdiningning ang inyong pagiging binibini. Subalit, sa dakong ito ay muli magkakaroon tayo ng panibagong tanong at ang tanong ay nagsisimula mismo sa ating mga hurado. Ang tanong na ito ay may hashtag at ang hashtag na ito ay ipapaliwanag ninyo o sasabihin ninyo ang mga nais nyo sabihin tungkol sa hashtag na ito. Bibigyan kayo ng 30 segundo upang mag-isip at katapos ng ang 3 segundo ay saka na kayo magsasagot sa tungkol sa hashtag na kanilang ibinigay. Malinaw ba? Okay, so una nating tatawagin ay si candidate number 1. Candidate, tumagit na ka na. Sino ang iyong nais magtanong na hurado sa iyo? Laika. Ma'am Laika. Okay, si Laika. Okay, kumusta ka naman, Binibini? Mabuti naman po. Ang iyong hashtag ay pag-ibig. Okay, so mayroon kang 30 segundo upang mag-isip tungkol sa pag-ibig. Hashtag pag-ibig. Ang pag-ibig ay may sasalamin natin sa isang pamilya. Sa isang pamilya, dito natin nabubuo ang tunay na pagmamahalan na sinatawag nating pag-ibig. Ang pag-ibig ang isang dahilan na kung bakit magkabuklod-buklod ang bawat isa sa atin. Nang nagkaroon tayo ng matibay na ugnayan sa bawat isa na nakapagbigay sa atin ng magaan at masaganang buhay. Yun lamang, maraming salamat. Okay, so maraming salamat, Binibini. At sunod naman ay tawagin na natin si Binibini 2. Binibini 2, tumagit na ka na. Kumusta ka? Ayos naman. Sino ang hurado na nais mong magtanong sa iyo tungkol sa hashtag? Si Sir Romulo po. Sir Romulo Alunsag. Magandang umaga sa iyo, Binibini Amadeo. Narito ang hashtag mo. Narito ang hashtag mo. Hashtag corruption. Okay, so yung hashtag mo ay korupsyon. So mag-iisip siya sa 30 segundo tungkol sa korupsyon. Pagkatapos yan ay magsasagot lang. Hashtag corruption. Ang isang pamayanan ay hindi magiging maunlad dahil sa salitang corruption. Dahil dito, tayo ay nandito sa isang estado na kung saan development pa lamang. Yun ang hashtag corruption. Maraming salamat, Binibini 2. Mari ka nang bumalik. At ngayon naman ay tawagin na natin si Binibini 4. Binibini 4, tumagit na ka na. Kumusta ka? Ayos naman po. Sino ang nais mong piliin sa mga hurado na magbibigay sa iyo ng hashtag? Sigurado araw. Okay, si Hurado Aralar, ano ang hashtag na ibibigay mo sa kanya? Hello, magandang hapon. Kinakabahan ka ba? Hindi naman masyado. Okay. Ang iyong hashtag ay hashtag kahirapan. O ang iyong hashtag ay hashtag kahirapan. Mag-iisip ka sa 30 segundo. Hashtag kahirapan. Marami ang naghihirap sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa atin. Okay, so maraming salamat, Binibini 4. At ngayon ay, para sa huling Binibini, ay tawagin na natin ang si Binibini 5. Binibini 5, tumagit ka na. Okay, so kumusta ka? Mabuti naman po. Okay, so I like your casual wear. So sino ang nais mong magtanong sa iyo?
Gusto ko po si Mr. Aralor. Okay, si Ginoong Aralor. Ginoong Aralor, maaari ka nang magbigay ng hashtag kay Binibini 5. Magandang hapon. Magandang hapon po. Kamusta? Medyo kinakabahan. Okay. Ang iyong hashtag ay hashtag education. Okay, so ang iyong hashtag ang edukasyon. Mag-iisip ka na sa 30 segundo at tapos yan ay tsaka ka na magsasagot. Suma. Maraming salamat po. Ang edukasyon ay isang pundasyon sa pag-unlad ng isang lipunan. Ito ay susi upang tayo ay magkaroon ng kaalaman at disiplina. Ang edukasyon ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi ito ay para rin sa ating bayan. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat, Binibini. Maaari ka nang bumalik. Napakaganda ng mga naging kasagutan ng ating mga binibini at saka naman alam ko na mahihirapan ng ating mga hurado sa pagpili ng top 3 natin sa Binibining Marilag 2024. At mayroong nabang resulta. Maraming salamat. Binibini na nakapasok sa top 3 ay ikaw, Binibini 1, congratulations! Huwag mag-alala dahil ikaw ay kabilang sa top 3. Binibini number 2, Binibini 2, congratulations! Ring mag-alala dahil ikaw ay kabilang sa top 3. Kabilang ka sa top 3 Binibini 5. Congratulations! Maraming salamat, Binibini 4. At narito ang ating top 3 sa Binibini Marilag 2024. Bigyan natin sila ng masibagong palakpakan. At ito na nga ang pinakaabangan ng bawat isa, ang Final Q&A. Handa kayo ba, Bibi? Handa na. Nasa kabila na ng posisyon ng ating Binibini Marilag 2024 kung saan nasasakyan natin ang kalas ng kanilang isipan. Wala nang kapantik-pantik pa! Okay, so live na tayo sa kasusunan ng Binibini Marilag kung saan ang bawat Binibini ay binigyan lamang ng isang pare-pare na tanong at dapat makasagot sila sa isang minuto lamang at ang Binibini ay lalagyan ng alcohol. Maaari na natin pansimulan. Binibini 1, maaari ka ng tumahin. Alcohol. Handa ka na sa final Q&A? Pakilagyan ng headphone. Okay, narito ang final na tanong. Kapag gustuhan ng iba't ibang banda ng iba't sa bansa, maging ang pagpangkilos ng mga kabataan sa mga informal o bandayan ng Ministra. Naniniwala ka ba na katutulong ito sa pag-unlad ng ating wika? O naniniwala ka ba na ito ang dahilan ng unti-unting pagsabihin sa ating sarili wika? Suulitin ko ang tanong. Sa pag-unlad ng iba't ibang banda ng wika sa bansa, maging ang pagpangkilos ng mga kabataan sa mga informal o bandayan ng wika. Naniniwala ka ba na katutulong ito sa pag-unlad ng ating wika? O naniniwala ka ba na ito ang dahilan ng unti-unting pagsabihin sa ating sarili wika? Mayroon ka lamang isang minuto upang ako dito. Maraming salamat sa katanungan. Para sa akin, ang pagdusbong ng iba't ibang wika dito sa ating bansa ay hindi nakakatulong upang hindi na nakakatulong sa pagdusbong ng ating wika o isang Pilipino. Of course, ito ay nagbibigay ng malaking epekto o
wika dahil nawawala na ang ating sariling wika at napapalitan na ito ng mga informal na wika kung saan ay hindi natin ito nakita sa history or kasaysayan ng wikang Filipino. Maraming salamat sa iyong pagsusunod kung usapan ng ito. Mari ka nang bumalik. At ngayon ay tawagin na natin si Binibini 2, sumating na ka na. Okay, sumating ka na para sa sinaral na tanong. Hanggang na. Okay, sinaral ko ang iyong tanong. Matapos ng iba't ibang banyawan dito sa bansa, maging ang pagtanggilid ng mga kabataan sa mga informal o banyawan na dito. Naniniwala ka ba ng katutulong ito sa pagunlad ng ating wika? O naniniwala ka ba na ito ang dahilan ng kumpiling pagkalimot sa ating sariling wika? Para sa ituloy ang tanong. Sa pagkukulang ng iba't ibang banyawan wika sa bansa, maging ang pagtanggilid ng mga kabataan sa mga informal o banyawan na dito. Naniniwala ka ba na katutulong ito sa pagunlad ng ating wika? O naniniwala ka ba na ito ang dahilan ng kumpiling pagkalimot sa ating sariling wika? Gagawin ka lang ang minuto po ang sumugot. Maraming salamat. Ang pag-alam sa kasunod ay may dalawang mata. Ang bagong wika, informal at balbal. Nasa pausin, kung nakakaroon sa atin ang banyang wika na tumakal ng globalisasyon. Sa mga wikasyon, tandaan yun na ang globalisasyon ay sa pinakahalagang bagay para sa ating ekonomiya. Ang Pilipinas ay bagsak pagdating sa ekonomiya. Ang pagkakaroon ng wikang banyaga ay isa sa mga malagagos natin komunikasyon upang paunlarin ang ating bansa. Ano naman ang tanong at balbal. Bilang isang future education na nagpapakatalaban sa Pilipino, isa sa mga obligasyon natin mga Pilipino at bilang isang future na ay balansahin, na kung saan balance sa pagitan ng Pilipino at English. Padating na rin sa balbal at informal na kung saan hindi nakakawala ang ating sariling wika at tayo mismo ang mag-uusap ito. Maraming salamat sa iyong napakahusay na tanong. Maaari ka nang bumalik. At ngayon ay tawagin na natin si Binibini 5. Sumagi sa akin na. Handa ka na ba para sa iyong nagiging tanong? Handa ka na. Kung narito ang iyong tanong. Sa pagkukulan ng iba't ibang banyawan ng wika sa bansa, maging ang pagpangkilit ng mga kabataan sa mga informal o banyawan na wika. Naniniwala ka ba na katutulong ito sa pagunlad ng ating wika? O naniniwala ka ba na ito ay dahilan na kunti-kunting pagpalimot sa ating sariling wika? Uulitin ko ang tanong. Sa pagkukulan ng iba't ibang banyawan wika sa bansa, maging ang pagpangkilit ng mga kabataan sa mga informal o banyawan na wika. Naniniwala ka ba na katutulong ito sa pagunlad ng ating wika? O naniniwala ka ba na ito ang dahilan na kunti-kunting pagpalimot sa ating sariling wika? Mayroon ka lang ng minuto. Maraming salamat. Naniniwala ko sa pagkukulang na banyagang wika at ang pagpangkilit sa mga informal o balbal o salita ay magdalawang epektibong magsalita. Sa unang banda, ito ay nakatutulong sa pagkikipag-ugnayan sa ibang kultura at pagsasabay sa globalisasyon. Sa isang banda naman ay unti-unti nalilimot ang ating sariling wika kung hindi natin ito biglang ulitin. Yun ang Okay, hindi maaari ka lang bumalik. Pinapakaganda ng mga naging kasagutan ng ating mga binibini at tunay na sila ay nararapat sa kanilang funksyon na mapabilang sa kapro. Ikaw, Sarah, kung kung tatanungin, ano kayo magiging sagot? ang magiging sagot ay pinagulog ng ating tulog ito sa pagpaglad ng ating bansa. Sa pagkakalaman ay ang wikang Pilipino. Okay, so siya ang mahihirapan ang ating mga buwado sa pagpili ng kauna-unahang Binibini Mayroon 2024. Hindi natin na mahihirapan. Ang ating mga binibini
pagkakasya. At ngayon ay narito na ang resulta at awa ko na. Okay, kung narito na ang resulta. Ang unang panalo second runner-up. Kung ikaw ang second runner-up, pinipili. Ikaw ang second runner-up, pinipili 1, Nancy Campo. Ang kayo naman, ang nagkakalaan ang pinipili at pinilipat. Tumawag na kayo. Ikaw ang pinipili Marita 2024 pinipili 2. Ikaw ang kaunang pinipili Maria 2024. Congratulations! Olympics. Cut, Anay, cut.